Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Ipinagutos ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang agarang pagbabaklas ng lahat ng billboards at out-of-home gambling advertisement. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, may hanggang August 15 ang lahat ng stakeholders o negosyo na paalisin o alisin ang lahat ng kanilang ad na may kinalaman sa sugal. Sakop nito ang mga licensee, suppliers, system administrators at gaming venue operators at mga gambling ad material sa mga nakadisplay sa tren, bus, jeep at taxi. Pinasusumiti rin ng inventory ang existing billboard at wall space sa July 16. Pinakakasuhan ng katiwalian at falsification ng Office of the Ombudsman ang ilang dating opisyal dahil sa umunoy 2.4 billion pesos na halaga ng overpriced at outdated laptops. Kabilang sa mga pinakakasuhan ng Ombudsman ay sina dating Department of Education Secretary Leonor Briones, dating Procurement Service of the Department of Budget and Management Chief Lloyd Christopher Lau at iba pang dating opisyal. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang mga nabanggit na opisyal. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, subay sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month karong bulan sa Hulyo ning tuiga. Gipadayag sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office 11 nga nagpabilin silang andam sa pagresponde sa bisan unsang klase sa katalagman nga posibleng mahitabo sa rehiyon. Nagpabilin sumala pang kompleto ang ilang mga ayuda nga ipanghatag sa oras nga adunay kalit nga katalagman sa Davao Region. Sama sa food packs nga adunay 6 ka kilo sa bugas, 8 ka delata, 5 ka sachet sa cereal o chocomalt ug 5 ka sachet sa kape. Gawa sa pagkaon, aduna sab sila mga non-food items sama sa hygiene kits, sleeping kits, kitchen kits, family kits ug family tents pati na modular tents. Subay sa ilang preparasyon sa panahon sa katalagman, gipalig-on sab sa DSWD 11 ang koordinasyon sa mga local government units sa tibok Davao Region. Tumong niini nga mapadali ang paghatod sa ayuda ug masiguro nga dili or dali makatabang ang gobyerno sa mga apektadong komunidad. Gidugangan sa Davao City Transport and Traffic Management Office ang mga traffic lights sa nagkanaang bahin sa Davao City. Lakip sa gibutangan og bagong traffic light ang Eco West Drive, Panakan, Malagamot Intersection. Maa sa Renas Avenue ug ang Aquino Street sa Agdao ning syudad. Ang maong proyekto gipunduhan og 30 milyon pesos sa lokal nga kagamhanan sa Davao City. Paagi kini aron nga maalibyuhan ang kaguot sa dagan sa trapiko sa syudad. Apan aminado ang City TMO nga gamay lang kini sa dagan pang lugar nga dunay guot nga dagan sa trapiko dinhi sa syudad nga nanginahanglan sa bug traffic lights. Kini tungod sa 71 ka traffic lights sa dakbayan ana sa 33 ang non-operational o wala na nagagana o nagkinahanglan og repair. Alayo niini, mas gipadaghan sa buhatan ang human resources nila pinaagi sa traffic enforcers nga gibutang sa ubang mga major thoroughfares sa syudad. Sa karon ana sa kapin 400 ka traffic enforcers ang nagamando sa trapiko sa syudad. Huwag mo kanto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.